Hello pong muli mga katamay, kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan mga katamay. At syempre po, nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa ating maliit na channel. Kinukomentohan po na inyong lingkod mga katambay. Ito po, napakaganda po ito. Umpisa na po natin. Napakaganda pong example po ang gagawin po nito ng isang pangalawa sa pinakamataas na halal ng bayan, katulad ng isang vice president. Ito po, sa kabila po na nagbibingi-bingihan po at nagbubulag-bulagan at PP, ayaw sagutin po ang issue lalo po sa Commander-in-Chief. Ito po, para po ang mga Pilipino hindi na magkaroon ng agam-agam, lalo po sa isang lingkod bayan, na gagawin na po ngayon mga tambay. Ito po, uumpisahan na po ng pangalawa sa pinakamataas na nanunungkulan sa ating bansa, ang ating Vice President. Uumpisahan niya na po. Ito, painggan po natin para po malaman natin kung ano ang kanyang uumpisahan mga tambay. Dito po sa UNTV. At komentuhan po natin. Handa si Vice President Sara Duterte na sumailalim sa hair follicle drug test. Tugon ito ni VP Duterte sa hamon ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa kanya, pati na sa kanyang mga kapatid na sina Davao Representative Paulo Duterte at Mayor Baste na magpa-drug test bilang ehemplo sa mga nasa gobyerno. Gayunman, sinabi ng Vice Presidente na dapat may kasamang third party sa drug testing upang masiguro ang validity ng test results. Nagpahayag rin ng suporta si VP Sara sa panukalang inihain ni Congressman Paulo Duterte na may layong obligahin ang lahat ng government officials na magpa-drug test tuwing 6 na buwan. Anya, nararapat lamang ito upang matiyak na nasa katinuan at maayos ang trabaho ng mga nasa pwesto. Tama, mga tama. Yun ang tama. Yun ang gusto ng taong bayan, lalo si Kamanong. Dahil si Kamanong ay taxpayer at nagpapasweldo ng mga politiko. Tayo nagpapasweldo sa mga politiko, saka sa Vice President. Tama po ito, mga tambay, na pati po yung inupisahan ni Pulong na batas na sinusulong, sana hindi po ito maupuan lang sa Kamara dahil lang kamag-anak po ang nakapwesto ron, ang ang House Speaker mga katambay. Ito po, walang kakwenta-kwenta po yung ginagawa nilang mga hearing sa Kamara. Walang kwenta po yun. Pag-aaksaya lang po ng pera yon. Ito po, hindi po pag-aaksaya ng pera ito mga katambay. At ito po ang gusto ng taong bayan, lalo ni Kamanong, na meron tayong lingkod bayan na hindi lulong o panatiko ng droga. Kailangan na po, ito po. At ang napakagaling doon sa sinabi ni Vice President, kailangan may third party para may testigo. May testigo. Baka mamaya buhok ng aso yung dinala nyo ron. Baka buhok ng alaga nyo aso. At ihi ng bodyguard nyo ang dala-dala nyo ron, mga tambay. Di ba? Kaya napakagaling po ito. Magkapapadrag na po siya sa buhok, ha? Ito pong follicle hair drug test sa buhok, mga katamay. Isama na rin po, mga katamay, pati kulangot. Biro lang ni Katamay Manong. Yun ang sinasabi ni BP. Napakaganda po yun. Magsama ng third party. Hindi ka partido, ha? Hindi ka partido ang kasama. Third party, mga tambay. Yung sinasabi nga, biro ni Kamanong, baka dalin doon. Yung pinakamahal nilang aso, yung buhok. Sabihin, akin yan. Di ba? Kaya, ito, hamon po ito. Pamukha po ito, pinamumukha po ng Vice President. Kung wala kang itinatago, magpa-drug test ka, mga tambay. Gawin mo. Dahil lingkod bayan tayo. Para yung mga Pilipino na nagpapasweldo sa atin, katulad ni Kamanong, na tayo ang bumubuhay sa kanila dahil isang damuka lang binibigay natin pondo sa mga yan, magmula sa Kamara, sa Senado, sa Presidente, kasama na ang Vice President at lahat ng lingkod bayan ng ating bansa. Puro may perang malalaki yan. Milyon-milyon, bilyon-bilyon, bilyon, trilyon, bilyon, milyon. Di ba? Mga pondo niyan, mga katambay. Ang lalaki. Tapos, hiling ng taong bayan, katulad ni Kamanong, umpisahan nyo na magpa-drug test magmula sa top. Ngayon, inumpisahan ng pangalawang Pangulo. Kailan kaya tutugon ng Pangulo? Di ba? Kailan naman kaya tutugon at magkakaroon ng yagbos at kailan naman kaya ipupus ng Kamara na pati sila lahat
habang wala pa yung batas, dahil hindi pa maaprubahan yung batas na yan, matagal pa yan. Lahat kayo mag-voluntary na, magkusa na kayo, katulad ng Vice President, katulad ng Mayor ng Davao, katulad ng Congressman ng Davao, mga katambay. Tingnan natin kung sino ang tutugon. Kasi, kung wala kang tinatago, madali kang tumugon dyan. Pero kung meron ka naman sikreto tinatago, marami kang alibay. Puro alibay ang mga gagawin. Ang gagawin mo dyan, puro alibay, tapos pupulaan mo pa. Pupulaan mo pa yung tao na malinis, na walang karga ng droga, mga tambay. Ganyan sa politika. Dahil mismong Vice President nagsabi, sa natuklasan niyang napakalaking korupsyon sa bagong Pilipinas at sa pagiging greedy sa kapangyarihan at sinasabing, timawa sa pera at nagiging timawa sa mga cocaine. Natuklasan niya yan. Di ba? Napakaraming yumaw-yaw dyan. Ang daming question, di ba? Naglabasan yung mga politiko, mga nasaktan, di ba? Nasaktan sila dahil totoo, di ba? Komento ni Kamanong, mga katambay. Kaya dito po, sa ginawa po ng Vice President, magugulantang kayo dahil taong bayan, kaming mga Pilipino naman ang susunod na magtatanong, kailan kayo susunod? Kailangan namin makita ang inyong result, ang inyong drug test, speaker, yung mga congressman na napakahusay mag-hearing, mga senador. Umpisahan nyo, 24 po kayo dyan, senador. Umpisahan nyo na po, voluntary na po. Mga congressman, mga representative, mga kapit-apitagan, pag hindi nyo po ginawa yan, ang taong bayan ang magagalit sa inyo. Madlapit na po halalan, lalo po yung mga congressman sa mga distrito nyo. Biruin mo, Vice President, magpapadrug test, magmula sa buhok, at isama na ang dugo, ihi. Pero kayo, sasabihin nyo, labag sa batas? Labag sa batas yan? Ganon? Labag ba sa batas na malaman ng mga Pilipino kung nagdodroga kayo? Hindi. Mahiya naman kayo sa mga empleyado. Yung mga empleyado, gumagastos. Sila pa gumagastos para magpa-drug test. Lalo yung mga mag-a-abroad. Di ba? Kinukuha ng drug test yan. Di ba? Yung mga mag-a-apply ng trabaho sa atin, mga guro. Di ba? Pero ngayon, PNP, binago na po PNP. Pagka active ka, men in uniform, hindi ka na pwede i-drug test. Dahil may gumawa po ng memorandum ang PNP chief, mga katambay. Exempted po sila. Mahusay din po ang PNP chief natin ngayon. Napakahusay na pulis, mga katambay. Kaya ito po, dinaig pa po ng Vice President ang PNP chief, mga katambay. Sa PNP chief, hindi na pwedeng i-drug test. Exempted. Pero ang Vice President, hindi exempted. Ang Presidente ba exempted? Hindi papayag ang mga Pilipino riyan. Hindi papayag dahil mismo ang Presidente, tao ang nagpapasweldo dyan. Ang boss ng Presidente, mamamayan, Pilipino, buong bansa. Yun ang amo niya. Lahat ng naninirahan sa Pilipinas, amo ang mga Pilipino. Manggagawa lang ang Presidente, hindi hari. Hindi tayo nagluluklok ng hari. Hindi communist ang ating bansa. Kung communist ang ating bansa, hari yung mga yan. Demokrasya ang ating bansa, mga tambay. Demokrasya. Walang hari. Nangyayari sa atin ngayon, pag halal mo, parang mga hari Para bang mga communist ang dating na hindi mo na pwedeng galawin at hindi mo na pwedeng utusan. Ang masusunod na yung gusto nila, hindi yung gusto ng boss na naghalal sa kanila. Di ba? Nagtatanong lang si Kamanong, komento lang ni Kamanong. Ito po, kung talagang hindi bias ang mainstream media, ito po, napakaganda po itong, napakaganda po ito ibalita, mga tambay. Maganda po itong iparating at talagang araw-araw niyong ibalita na ang Vice President ay mangunguna na magpa-drug test, mga katambay. Ngayon, ibalita niyo po, kailan naman po kayo? Mainstream media, sabihin niyo, kailan naman po kayo? Mga senador, mga congressman, lalo-lalo ang presidente, dahil ang vice president ay mangunguna na, uunahan na kayo. Dahil nga, araw-araw na lang pinag-uusapan sa ating bansa ang droga sa Senado, droga
Sa Kongreso, gigil na gigil din sa droga, pati yung mga lumang-lumang issue, ibinabalik na naman sa Kamara, issue rin sa droga ng first family, mga tambay, ng pamilya ng Vice President at pamilya ng dating Pangulong Duterte. Ito po magandang tugon, mga katambay. Gumising-gising po kayo. Ang mga Pilipino po ay hindi tanga. Hindi po maniniwala ang mga Pilipino sa sasabihin ng mga mambabatas na sila'y napakalinis at mali ang gagawin ni Vice President. Ngayon yung sabihin na mali ang gagawin ni Vice President na magpa-drug test. Sabihin niyo po mga mambabatas, lalo po yung isa pong magaling na congressman ng Davao na parang sinasabing labag sa batas ang ginagawa ni Pulong. Mga katambay, Nograles po yata yung last name niyo, babae, mga katambay. Magaling na congressman yon. Kailangan unahin din po magpa-drug test yun, mga katambay. Ngayon, Vice President magpapadrug test, sino kayo? Pangalawa sa pinakamataas ng bansa natin yon. Samantalang kayo, pang-ilan pa kayo? Para kayo yung magiging, sinasabing very special kayo na po pwede kayo hindi magpa-drug test. Pag hindi kayo nagpa-drug test, mga congressman, mga senador, mga mayor, mga gobernador, mga Pilipino, abantayan nyo yan. Lagana po ang droga sa ating bansa ngayon. Kasi ngayon, pati mismo PNP chief, ini-spoil yata ang mga adik dahil hindi nila priority hulihin yan. Ang priority nila, yung mga high value, yung mga kapitalista, yung mga drug lord. Di ba? Ngayon natin kailangan sa bansa natin na makita natin lahat sila ay malinis sa droga. Dahil mismong commander-in-chief, hindi natin malaman kung talaga siya ay malinis ba o hindi. Merong question sa ating utak. Laging meron nakalaman sa ating utak na addict ba talaga ang Pangulo? Gumagamit ba talaga ng cocaine ang Pangulo? Isa lang ang sagot dyan para lahat ng nasa isip natin ay sinasabing mali ba o tama. Magpa-drug test. Kamukha ng ginagawa at gagawin ng Vice President. Saludo po si Kamanong. Saludo po sa isang Duterte at sa mga Duterte. Saludo po si Kamanong na walang itinatago po. Malinis po ang kailangan nating lingkod bayan sa ating bansa. Para naman po makabangon tayo. Hindi yung puro tayo panatiko na lang ng droga. Na, gusto mong gawin sa atin? Zombie na lang lahat ng mga Pilipino, pati leader. Mag-uumpisa sa leader, zombie. Pagdating sa baba, ganun din. Pambihira. Unbelievable. Paano mo mapapabangon ng bansa kung laganap ang droga sa iyong bansa? Paano magpapanksyon yan? Alam naman natin na pagka nabuang yan, wala na kapaki-pakinabang yan. Pagka nabuang, hindi mo na mapagkakatiwalaan yan. Pagka mabuang na, hindi na makapagtrabaho ng matino yan. Kung lahat ay Pilipino buang na, hindi makapagtrabaho, paano magpapanksyon ng bansa? Di ba? Ay, nako. Yan po, mga katambay, ang napakagandang balita para kay Kamanong sa Vice President na pangungunahan na. Ngayon, Vice President na mangunguna. Tingnan natin. Abangan natin ang mga sasabihin ng kapita-pitagan sa ating bansa. Sa pangunguna po ng Kamara at Senado, dito po sa Presidente, hindi man tayo nakakarinig dyan. Wala na masalita yan. Napakatahimik. Kaya nga sabi po ng mga tagapagtanggol niyan, napakabait ng Presidente. Hindi nga namumulitika. Diba? Hindi nagsasalita. Mas gusto ko na yung Presidente yung nagsasalita at nagmumura na walang itinatago. Mga katambay, mas mahirap yung hindi nagsasalita. Hindi mo alam, marami palang tinatago, maraming sekreto. Di ba mga katambay? Muli po si Katambay Manong, proud na proud po sa isang Vice President na walang takot magpa-drug test. Kung ikaw ay may tinatago, siguradong ikaw ay may takot. Di ba? Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po sa mga naagusto na ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. At sa mga nagko-comment po, syempre, maraming salamat po. And sa like, share, and subscribe. Thank you po. Muli po, paalam, sa muli. Bye-bye, ingatan nawa.